Minsan may mga pagkakataon sasabihin mo, Pastor, ba't ganun? Kung kailan nag-involve ako sa church na to, tsaka naman ako nawalan ng trabaho. Nag-sign up ako sa growth track, naghiwalay naman kami ng jowa ko. Kung kailan nagbigay ako ng tithes and offering, doon naman nalugi yung negosyo ko. Anong ginagawa ng Panginoon? Gusto niya bang nahihirapan kami? No. I don't believe na ang Diyos natin ay masamang Diyos. Nasa sabihin ng Panginoon, aba, naglingkod to bigyan ng problema yan. Hindi ganyan kasama ang ating Panginoon. Aba, nagsiserve ka, nag-involve ka sa growth track, bigyan ng malas yan. Hindi, ang Diyos natin ay hindi gagawin yon. Ibig sabihin, kung meron mang tinanggal ang ating Panginoon sa atin, meron siyang either ipapalit o ipopromote sa iyong buhay. Siguro kaya nalugi yung tindahan kasi gusto ng Lord, bigyan ka ng mall. Oh yeah, I don't know that. Pero ang alam ko lang, kapag may sinarang bintana o may sinarang pintuan, may mas malaking pintuan na bubuksan ng ating Panginoon. Posibleng tinuturuan tayo ng Lord ng integrity para mas maging mabuting magulang to strengthen our relationship with the Lord. Uncomfortable ang pruning. Pag ginugupit ka talagang, Lord, wag. May mga season of loss and you don't like it, but pruning means growth. Kapag pinuprune ka, kapag ginugupit ka para sa paglago mo yan, kapag ginugupit ka para sa fruitfulness mo yan, kapag ginugupit ka para yan sa promotion mo. So kapag may pruning at nahihirapan ka, hindi ibig sabihin na kapag may pagsubok tayo, lagi tayong labas sa kalooban ng Lord. Minsan nga, nasa kalooban ka na ng Lord, nahihirapan ka pa rin. Oh, agree ba kayo dyan? Oh, sige, parang ayaw nyo naman Amen. Pero inaalaw ng Lord na mahirapan tayo, hindi para parusahan tayo. Pruning is training, not punishment. Kung may mga pruning season sa iyong buhay, kung may tinanggal na relationship, kung may mga tinanggal na mga tao sa buhay mo, tinanggal na trabaho, tinanggal na negosyo, tinanggal na resources sa buhay mo, hindi yan para parusahan ka at patayin ka, pasukuin ka, sabihin, ha 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 ha! Bigyan pa ng mas malarong, pagpadala ng 5 demonyo pa. Hindi, my friend. Gusto ng Lord na mag-bear ka ng much fruit. You are pruned to bear more fruit. So kaya inaalaw ng Lord minsan ng discomfort to promote you. Hindi naman kasi pwedeng gusto mo lang ng growth, ayaw mo ng pain. Hindi naman pwedeng gusto mo lang ng stretch, ayaw mo ng stretch marks. Gusto mo lang yung benefits ng anointing, ayaw mo yung price of the anointing. Gusto mo umupo sa front row seat, ang kaya mong bayaran general admission. Gusto mo ng success, gusto mo ng glory, ayaw mo ng process. Sabi ng Panginoon, you want to follow me? Kasama talaga ang pruning. Kasama talaga ang difficulty. And you have to accept that reality. That when you follow me, hindi lahat ng dala mo, madadala mo talaga. Papaiwanan ng Panginoon sa iyan. Amen. Naalala niyo po si Prophet Samuel. Si Prophet Samuel, mahal na mahal niya si King Saul. Remember that story? Si King Saul ang pinakaunang hari ng Israel. Pero all of a sudden, tinanggal ng Lord, pruning. Tinanggal ng Lord yung anointing kay Saul at nilipat kay David. Pero dahil mahal na mahal ni Samuel si King Saul, naiiyak siya sa Panginoon. Parang in essence, sinasabi ni Prophet Samuel, baka pwedeng ako na lang. Tayo na lang ulit. Ako na lang. Joke. Si Basha pala yan. Okay? Amen. Para sinasabi ni Prophet Samuel, na kay King Saul pa rin ang aking loyalty. Kaya minsan nangusap ang Panginoon sa kanya. Ang sabi ng Lord kay Prophet Samuel, hanggang kailan ka iiyak? How long will you mourn? Tinanggal ko na ang anointing sa kanya, niredirect ko na kay David. Ang focus mo na sa previous pa rin, may bago na. At sinasabi ng ating Panginoon sa atin, tinanggal ko na dyan, nireject ko na yan, pinipilit mo pa. Sampalin nyo nga po mahina yung katabi nyo. Mahina lang. Sabi mo sa kanya, ang tigas ng ulo mo. Nireject na, pinipilit mo pa. Sinara na ng Lord, binubuksan mo pa. Ayaw nyo sampalin, kinabahan po kayo. Amen. Bakit mga kapatid? Nireject ng Panginoon kasi gusto niyang baguhin. I-redirect tayo. Dalhin tayo sa bagong season, sa bagong government, sa bagong stage ng ating buhay. And you cannot experience the fullness of what is now, without you leaving what was behind. Leave those who are behind and focus on the future. Focus on the purposes of God in your life. Kaya madalas tayo nag-i-struggle kasi ayaw nating iwanan yung pinapaiwanan. Kaya madalas, hindi tayo nire-respeto ng iba kasi ang tigas ng ulo natin Kaya lagi kang broken-hearted Kaya minsan kakalabitin ka talaga ni Lord, gising-gising ng konti. Nagpipreach pa si pastor, dito ka natulog, sabi niya. Biro lang. Gising-gising ng konti, hindi yan ang kalooban ko.
Sumagot ka naman, pastor, masaya kami. Ang saya namin. Alam nyo, na-realize ko mga kapatid, hindi porket masaya ka, tama ka. Hindi porket masaya ka, nasa kalooban ka ng Panginoon. Hindi nga porket nakakabili ka ng mga property, nasa kalooban ka ni Lord. Mga drug lord, nakakabili rin ng property. Amen. Huwag mong sirain ang iyong buhay, kapatid. Ano sabi ng Proverbs 19 verse 3? People ruin their lives by their own foolishness. Tapos nagagalit kayo sa Diyos. O hindi ako nagsabi niyan, binasa ko lang. Tinagalog ko nga para mas maintindihan. Ano sabi uli, minsan sinisira niyo ang buhay niyo dahil sa sarili niyong kamangmangan. Tapos yung consequences, sisisi mo sa Lord. Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Kasi nga hindi porkit masaya ka, tama ka. Hindi porkit gustong-gusto mo, gustong-gusto ng Diyos sa'yo. Pang Twitter yan pastor, inaantay ko lang na magbago yung season. Baka season lang to ng hirap, season lang ng heartbreak. Totoong may season of heartbreak. Totoong may season of elimination. Totoong may season ng pruning. Totoong may season na may mga tinatanggal, may binabawas. Minsan ide-demote ka, minsan babaguhin ang lugar mo, minsan papapuntahin ka sa lugar na hindi mo gusto. May mga season talaga na ganun. Do you agree mga kapatid? At kapag nagbago ang season, dapat magbago ka din. Kapag winter na, mag-jacket ka. Kapag summer, magsando ka. Hindi mo pwedeng ipilit yung sando mo sa Canada. Magiging polar bear ka doon. Amen. At huwag mong ipipilit yung jacket mo dito sa monumento. Pag titinginan ka, kala kong pogi nito, hindi ka pogi. Kita yung pawis mo, ang dami. Kala mo naman to si pastor, ikaw nga nakapangkardo dalisay ka dyan. Hallelujah! Bakit mga kapatid? Listen. What if I tell you na hindi lahat ng pinagdadaanan mo season? What if inakala mong season pero ang totoo cycle? Kasi ang season dependent sa time. Ang cycle dependent sa iyo. Minsan sinasabi natin sa ating Panginoon, Lord, inaantay kita. Get me out of this season. Get me out of this season. Sabi naman ng Lord sa iyo, no. Ako nga nag-aantay sa iyo na mag-decide ka to get out of that cycle. Stop rebuking what you need to repent. Nire-rebuke mo, dapat nire-repent Hindi yan season. Cycle yan. Pastor, pag-pray mo naman ako, nasa 10 taon na po ako ng season of financial difficulty. 10 taon, baka hindi na po season. Baka cycle na po. Ang season, inaantay mong matapos. Ang cycle, pinuputol. Ang cycle, kailangan lumaya. And many Christians right now, hindi makalaya-laya kasi nag-aantay ng season. Wala pa ba, Lord? Wala pa ba, Lord? Wala pa ba, Lord? Tumatanda na po ako. Lord, wala pa po ba? Naubos na yung savings ko. Sabi ng Lord, nakantay ka ba sa akin? Ikaw nga inaantay ko Kailan ka magde-decide na tapusin na yung cycle na yan? Nire-rebuke mo. Sinasabi ng Panginoon, kailangan mo lumaya. Kailangan mong pagsisihan. Sometimes, you have to make what I call pruning decisions. Ikaw mismo talaga magpipray, Lord, tanggalin mo ito. Sabi nga po ng Hebrews chapter 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, everybody read this with me, let us throw off. In essence, prune it. Tanggalin mo everything that hinders and the sin that so easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us. May race ka. Ang sabi ng Panginoon, gusto mo matapos yung race, iwanan mo yung mga bagahe mo nakakapagpabigat sa'yo. Meron po ako sinusulat na libro, ang pangalan, Baggage Analysis. Isa sa chapter ng libro sinusulat ko, Travel Light. Kasi importante tayong mga Kristiyano, dapat when we want to follow God, travel light. May mga bagay na dala-dala ka ngayon na pinapaiwanan ng Panginoon. Sa journey natin kay Lord, hindi pwedeng dagdag ka lang ng dagdag. Gusto ng Lord, nagbabawas ka rin. Kausapin nyo nga po katabi nyo, nagbawas ka na ba? Parang iba yata yung pastor. Okay, nagbawas ka na ba? Amen? Travel light. Ipoprune talaga ng Lord yung mga actions mo. Minsan yung mga words mo babaguhin ng Lord. Yung hindi tama, gugupitin. Yung mindset, gugupitin. Yung activities, gugupitin. Yung toxic relationship, gugupitin. Yung illegal relationship, itatago pa din. Huwag kayo mag-alala, ibang church po to ha. Hindi kayo to. Amen, gugupitin. Alam mong meron kang character deficiency na kailangan maging aware ka. Meron kang serious sin in your heart na kailangan pagsisihan. Ang spiritual vitality mo ang hina-hina. You know you are prideful and not dependent to the Lord. And that pride needs to be pruned.
Hayaan mong i-prune ka ng Panginoon. Tanggalin ng Lord para mas maging magaang ka sa pagsunod mo sa ating Panginoon. Minsan gagamitin din ng Lord ang suffering. Na kapag may suffering ka, i-consider mo rin yan na blessing kasi nagpo-produce. Parang pruning, pag ginupit, magpo-produce ng more fruit. Pag ginupit, magpo-produce ng much fruit. Kaya ang sabi ng scripture, consider it pure joy. James 1, 2-4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Read this with me. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may mature and complete and not lacking anything. So most of the time, pag may tinanggal ang Panginoon sa iyo, pruning ng Lord yan. At tulad ko po, hindi po ako hardinero. Yung nanay at tatay ko mayroong green thumb. Ako brown. Hindi ako makapagpatubo ng halaman. Wala po akong alam sa paghahalaman. So hindi po ako plantito. Alright? Pero yung mga magulang ko, ang galing nila magpatubo ng halaman. Minsan, pag may nakikita akong mga gardener, mga plantito at plantita, na ginugupit-gupit nila yung kanilang halaman, parang pakiramdam ko, pagka nakikita ko sa NLEX, madalas yung ginagawa sa NLEX, pinuputol nila yung mga branches at mga sanga. Lagi ko sinasabi, oh, don't destroy the environment. We must love our, alam niyo yun? Mahalin natin ang Pilipinas, mahalin natin ang ating environment. Ba't nyo pinuputol? Kasi sa ignoranting kaisipan, yung pagputol, pagpatay. Pero sa isip na nakakaalam, yung pagputol, paglago. Amen? Hindi siya pinuputol para patayin. Pinuputol siya para lalo kang palaguin. Kasi ang buhay mo mas lalo nag-i-increase kapag ikaw ay pinuprune. Kapag may tinuturo ang Panginoon sa atin, kapag may pinapaalala ang Panginoon sa atin, kapag may mga messages na gusto ng Lord na tanggapin natin, pakinggan natin, yakapin natin at pagbulay-bulaya natin. Kasi hindi lahat ng opportunity blessing, hindi lahat ng open door ay blessing, pero hindi rin lahat ng closed door ay dead end. Minsan may mga i-reject, may mga tatanggalin, may mga haharangan to redirect you and to correct you. Have you noticed of that, mga kapatid? Na sometimes puputulin talaga ng Panginoon para i-redirect ka. Amen? Wala, patay na po. Kanina pa tinatamaan, Pastor, sugatan na, hindi na po makasagot, patay na. Konting hinay-hinay naman. Sobrang tahimik. Amen? Amen? That sometimes God will prune, God will reject, to redirect, and to correct. Think about this. Ang pruning is an awesome opportunity for you to correct your thinking. Baka kaya tinanggal ng Lord kasi mali yung ating pananaw dito. Tanungin din natin sarili natin. Tinanggal kaya ng Lord kasi nagmadali ako? Sa totoo lang, hindi ko naman napanalangin talaga yung relasyon na to eh. Ang alam ko lang doon, masaya kami, mahal ko, kala ko will na ng Lord. Naging desperado ba ako sa atensyon niya? Na-pressure lang ba ako? Kasi talaga tayong minsan mga Kristiyano, mahirap makadiscern kapag gustong-gusto mo. Minsan sabihin niya sa akin, Pastor, pag-pray mo naman na magka-God's best na ako. Wala ba nanliligaw? Meron na pampo kaso hindi ko type. O, di ba? Parang rinig na rinig mo kagad si Lord, hindi siya. Sinabi ng Lord, hindi siya. Si Lord, ang linaw, sinabi, hindi siya. Klarong-klaro, Pastor, ang linaw. Hindi mo pa pinag-prayan, narinig mo na kagad. Pero pag gustong-gusto mo, nabibingi ka. Kahit alam mong hindi Christian, kahit alam mo na walang trabaho, praise God. Amen. Kahit alam mo na hindi responsable, hindi magalang sa magulang, Pastor, bagbabago yan. Dadali natin sa church, papakiringgan ko yung mga preaching mo, yung mga YouTube, Spotify. Araw-araw yan, may pakinggan mo yan. Para mabago ka. Sabi naman ng Lord, ikaw din, magbago ka. Kasi minsan, pag gustong-gusto mo, nabibingi talaga tayo minsan. Sabi nila, love is blind. Minsan, love is deaf. Pag kinilig, ayaw makinig. Pakilagay nga po sa chat, pag kinilig, tag nyo, pag kinikilig, ayaw makinig. Ang sakit, Pastor. Broken heart po ako. 5 year po yung aming relationship. Talaga, sakit, Pastor. Prenun ng Lord. Talaga, hindi lang prenun. Talagang sinunog. Tinanggal, tas sinunog talaga. Pero alam nyo, minsan, talagang minsan, alam nyo, ang bait din ng Lord. Kasi minsan, iahalaw talaga ng Lord na ma-broken heart ka. Para ma-realize mo, binabaan mo kasi masyado standard mo eh. Kasi type na type mo nga kasi.
Dati may mga 7 categories ka pa. Ito yung mga lalaking gustong-gusto ko talaga. God-fearing, may kotse, may ganyan ka pa. At may number 3 pa yun, pagbubuksan ako ng kotse. Magkahiwalay pa yun sa number mo. Dami mong standard eh. Eh nung dumating, gustong-gusto mo. Kahit wala sa mga standards mo. Kahit wala nga yung God-fearing. Huwag kang mag-alala, Pastor, papakilala ko si Lord para matakot yan. Pino-force natin yung fruit. Pino-force natin. Naalala nyo si Ishmael tsaka si Isaac? Parehong bunga. Yung isa, finorce. Yung isa, inantay. Si Ishmael, pinersa, nagdulot ng gera. Si Isaac, inantay, nagdulot ng kaligayahan. Because Isaac means joy. Is it possible na kaya walang joy kasi hindi tayo marunong mag-antay? Minsan niyalaw ng Lord. Kasi hindi lahat ng trabaho naghahatid sa katagumpayan, hindi lahat ng relationship nag-work, hindi lahat ng desire makakabuti sa'yo. So when God closed the door, greater things are on the way. When God closed the door, there is more. Naalala niyo si Gideon? 32,000 soldiers, kinat. Ilan na lang? 300. Naalala niyo si Job? Meron siyang health, meron siyang wealth. He had everything in his life. In almost 1 week, tinanggal ng ating Panginoon. Pero ang nakakahanga kay Job, mga kapatid, despite the immense loss and suffering, tinanggal ang health and wealth. Ang sabi ng scripture, nung nawala na sa kanya ang lahat, he fell on the ground and worshiped the Lord. Kasi alam niya kung inalaw ng Lord na mawala to, una, kaya niyang ibalik, pangalawa, may plano ang Panginoon. Kaya sabi niya sa Job 1:21, hubad ako, naked I came from the mother's womb. And naked shall I return there. Read this with me. The Lord gave, and the Lord has taken away. Pruning. Blessed be the name of the Lord. Palapakan natin ang Lord. So the pruning is a great opportunity for you to assess. Ang buhay mo ba talaga? Ang iyo ba talagang buhay ay naka-foundation sa Diyos? O hindi? Kasi baka pag tinanggal ng Lord yung negosyo, magtampo ka sa Diyos. Kasi masyado ka nang naging dependent sa yung negosyo. Baka kapag tinanggal ng Lord yung trabaho, baka masyado kang sumama ang loob mo sa Panginoon kasi masyado ka nang dependent sa trabaho. Si Abraham, inantay niya si Isaac 25 years. Tapos nung 13 years old pa lang, gusto ni Lord, kuhanin na kagad at patayin si Isaac. Kung ako si Abraham, pwede kong isipin, Lord, inantay ko ng 25 years. Wala pa nga sa kalahati ng inantay ko. Gusto niya na po kagad kunin? Gusto niya na kagad i-prune? Kasi ang gusto lang sabihin ng Panginoon kay Abraham, binigay ko yung gusto ng puso mo. Pero ang tanong, nasa akin pa ba yung puso mo? Kaya may pruning para ma-assess mo. Baka idol mo na yan. Baka Diyos mo na yan. Sabi ng Lord, idol reveal nga tayo. Pinutol ngayon. Oh, kung sinabi mo, Lord, thank you. Kung tinanggal mo to may plano, nakita na yung Diyos, siya pa rin ang Diyos mo. Amen? Kasi minsan talaga, ang dependence natin, na magbibigay ng source of income, yung kumpanya. Mas hinahangaan pa natin yung ating kumpanya, yung employer natin, kaysa sa kapasidad ng Panginoon. I'm not saying na huwag kayo magtrabaho. I'm just saying na ginagamit lang ang ating kumpanya ng Panginoon para tayo pagpalain. Pag pinagpala ka ba, ang papuri ba nasa kumpanya o nasa Panginoon? Pag ikaw ba ay pre-provide ba ng Lord at minultiply ang resources mo, ang papuri ba nasa bracelet? Pampaswerte? O nasa ating Panginoon? Sa maduming medyas, pag sinuot ko to, mapalad ako para sinuswerte ko mag-basketball O sa ating Panginoon? Idol reveal. Minsan ipupro ng Panginoon para makita natin, teka lang, naglilingkod pa ba talaga ako para sa Panginoon? O para na lang sa recognition, sa applause? Para na lang sa congratulations ng iba? It may look like you are doing it for the Lord, pero kailangan i-check natin ang ating mga motives. I-check natin ang ating mga puso. Heart reveal. Lord, i-expose mo because pruning exposes your heart. Pag tinanggal ng Lord, may i-expose talaga ang iyong puso. May i-expose kung sino talaga ang laman ng ating puso. Pastor, you don't understand. Hindi ko po kayang mabuhay nang wala siya. Mahal na mahal ko talaga siya. Sabi naman ng Lord, wow hindi mo kaya mabuhay nang wala siya. Ano naman ako? Ako nagbigay ng buhay sa iyo. Akala mo tuloy, dahil mahal na mahal ka, pinagbuksan ka lang ng pintuan sa kotse, siya na buhay mo. Si Lord ang nagbigay ng buhay sa iyo.
Si Lord ang nagpo-provide. Si Lord ang nagbigay ng breath natin, ng oxygen natin. And sometimes He will remove people in your life para ma-realize natin, mga kapatid, na si Jesus pa rin ang kailangan nating balikan at panampalatayanan. Amen? Hallelujah. Naalala nyo ang Gia Kamanaba before pandemic? Nasa momentum tayo. No, I'm reviewing the videos that we had nung pagpasok ng 2020. I remember preaching and reporting the great things that God has done nung 2019 hanggang 2020. Naalala ko dun sa preaching na yun, talagang pinipreach pa natin how many people got saved, how many people have we reached by the grace of God. And we have about 350 to 400 people attending our in-person service back in that time. 4 services, kung maalala ninyo. Nasa momentum, fruitful. Then pandemic came. Pruning. Prinun na tinanggal ng Lord yung in-person service. Yung nire-report natin tinanggal ng Panginoon. We only have two choices. Either we will complain or we will trust the Lord. And we chose to trust the Lord. And 3 years later, by the grace of God, kaya pala prinun para i-promote. Kaya pala prinun para maging fruitful. Yung dating 350 in-person attendance, ngayon 700 to 800 people every single Sunday. Why did that happen, mga kapatid? Amen, Kamanaba lang yan. Wala pa yung Bacolod natin na ang dami rin kaninang umaten at yung Dumaguete na marami ding umaten. Bakit nangyari? Kasi hinayaan natin ang Panginoon. Lord, kung kailangan gupitin mo lang. Kasi kung hinayaan mo, kung binigay ng Diyos, kahit hindi mo gusto, pagpapala pa rin yun. Kahit hindi mo gusto, pagpapala pa rin yun. Kasi pinoprotektahan tayo ng Lord sa sarili nating foolishness. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang